holiday na dapat namin mga panggabi ngayon, pero pinili ko na lang na mag-overtime kasi sayang din. Sayang naman, di ba? Wala rin naman akong gagawin sa bahay kundi tutulog lang. Yung plano kong 8 hours na overtime, naging 10 hours and 40. Ayos na naman. Matutuwa na naman ang asawa ko sa akin yan. Huwebes na guys, nandito pa rin ako sa work. Hindi, nandito na ako sa work. Kasi ay holiday na dapat namin mga panggabi ngayon, pero pinili ko na lang na mag-overtime kasi sayang din. So nagpa-overtime sila, double pay to kasi holiday. So overtime ako ng 7 PM. Maaga ako ngayon, 7 PM to 3 AM yung sinaynapan ko. Pero kung gusto ko, kung sinisipag ako, pwede ko mag-extend hanggang alas 7 ng umaga. So 12 hours yun. So pag nag-double time, ibig sabihin 24 hours yun, di ba? Yun ay kung sisipagin lang. Uwi na ako ng alas 3. Tutulog sa bahay, tapos bukas ay meron kasing mass ng Biyernes Santo doon sa church sa malapit sa amin. And yun, kakanta si Jayron. Ako hindi ako makakasama kumanta kasi hindi na ako naka-attend ng practice, di ba nga last time, kahapon. So si Jayron na lang, pero sisimba kami buong pamilya syempre kasi Good Friday yun. Tara na, ready na, let's make money. 2,000 years later. 5:45 ng umaga. Yung plano kong 8 hours na overtime, naging 10 hours and 40. So dahil double pay, yung 10 hours and 40 magiging 20 hours and 80, 21 hours and 20. Diba? Tama ba? Ayun, dilim. Yun, hindi mo na malayan yung gabi na nagtrabaho ka, pero naka 21 hours. So ibig sabihin kulang na lang ng 3 oras para na akong pumasok ng 3 araw na regular. Inom muna ako. Ewan ko ba, pero bakit pagka pumapasok ako ng overtime, mas marami akong lakas. At saka alam mo yun, parang hindi ka naiinip sa oras. Ayun lang. Samantalang pag pumapasok ako ng yung normal na regular shift ko, mag-i-start ako ng 11, dapat 11 to 7. Isa nangangalaghati pa lang, parang alam mo yun, parang inip na inip ka na, nanghihina ka na. Pero pag gantong overtime na alam mong wala kang pasok, tapos umano ka lang, mabilis yung oras, hindi mo mamamalayan. Tapos tong amo ko, maya't maya, oh, can you do me one last favor? Kaya yung 10 hours na nga lang sana, naging 10 hours and 40 pa kasi ang dami pa niya mga ipinagawa sa akin. Biyernes Santo na nga pala. So pag uwi ko sa bahay, kailangan kong matulog kasi mamayang hapon ng alas 3, yung mass namin 2 PM, kailangan na naming pumunta doon kasi may practice pa yun. So ayos na naman, siguradong matutuwa na naman si mami sa akin. Matutuwa na naman ang asawa ko sa akin yan kasi sinipagan. Siguro kasi ang isang iniisip ko kung bakit kapag ka-regular shift ko ay madaling mapagod, parang naiinip ako sa oras. Tsaka napapagod talaga agad katawan ko.
Ang isang dahilan kasi siguro, dahil ang shift ko ay nagsisimula ng 11, anong oras pa ako gumigising? Sa hapon, 2:30 ng hapon, gising na ako. Ang naitutulog ko lang ay kaunting oras. So, from 2:30 hanggang 11 PM, bago pa ako magsimula ng trabaho, alam mo yun, parang pagod na yung katawan ko. Kaya pag nagtrabaho ako from 11 to 7, pagod na talaga ako. Yun ang sa akin, yun ang problema sa ganitong panggabi. Sa case ko, kasi ako ay walang tulog na, kumbaga hindi matino ang tulog ko. Maghahatid ako ng bata ng 8:50. Makakabalik ako ng bahay na makakatulog ako siguro mga 9:30 na. Tapos, pagdating ng 9:30, maswerte kung makatulog ka agad ng 9:30. Pagdating ng 2:30, 2:40 ang alarm ko. Pagdating ng 2:40, gigising na naman kasi magsusundo naman. So, yun ang aking problema. Ang iksi ng tulog ko. Ngayon sa hapon, di na rin naman ako makatulog. Minsan nakakatulog, pero madalas hindi kasi syempre magluluto ka pa, magpe-prepare ka ng para panghapunan. Kaya sa totoo lang talagang ay nako. Di lang magka-chance na makapasok ng umaga, pero nakakamiss din yung pang-umaga. Nakakamiss din yung nakakatulog ka ng gabi na mahaba. Kasi ever since nag-start ako dito, talagang 11 to 7:30 pa nga ako dati. Kaya talagang walang tulog na matino sa umaga. Ayan, ngayon pala. Kasi ay ang mga bata ay spring break. So bakasyon na sila simula ngayon, Friday. 'Di ba, Good Friday. Simula ngayon bakasyon na sila. So for almost 2 weeks, kulang-kulang 2 weeks bakasyon sila. Di ibig sabihin, makakatulog ako ng masarap sa bahay kasi wala akong ihahatid at wala akong susunduin. Madilim pa sa labas at nag-snow na naman. Talagang magbe-birthday nga talaga siguro si Johan na mas snow doon sa likod. Plano ko pa naman sana is ilalagay ko yung mga upuan doon para doon na lang sana sa likod, no? Ewan ko kung iinit pa at gaganda pa ang panahon. Sa Sabado na yun. I mean, bukas ay Sabado, sa sunod na Sabado makapag-prepare ng konti. Inimbita namin yung mga kaklase ni yung mga friends ni Johan sa school. Kasi nga matutuloy siguro by next year, lipat na rin siguro namin sila ng school. Plano na kasi talaga namin yung nalipat ng school ang mga bata, even bago pa magkaganyan na kailangan namin umalis ng bahay. So yung paglipat namin, kahit lumipat kami ng bahay, kaya mapalayo kami dito sa location namin na to, ililipat na talaga namin yung mga bata. Kasi ang dahilan naman namin doon, ang paglilipatan namin sa mga bata ay doon sa school na malapit yung daycare ni Joyce. At dahil sumusundo siya lagi doon sa school na yon, dahil siya yung taga-sundo ng ng mga batang after school, sinusundo, inihahatid sa daycare nila. So, kumbaga yung principal at saka yung mga teachers doon, yung mga parang, alam mo yun, parang kabatian na niya, kakwentuhan na niya kapag pumupunta siya sa office ng school na yon. Elementary and high school siya, kaya pwede si Kuya, si Jeron at saka si Mab, magkasama pa rin sila. So yun, hanggang sa nasabi niya nga na parang gusto kong ilipat yung mga bata, sabi gano'n. Sabi niya, walang problema since sinabi mo naman agad, pinag-fill up siya ng form. At sabi niya, meron ka namang magandang reason kung bakit ililipat mo yung bata. Dito kasi talaga zoning. Pero dahil nga ang trabaho naman ni Joyce ay nandoon sa halos katapat lang ng school na iyon, so papayagan siya na ilipat yung mga bata doon. So magiging convenient sa amin yun kasi paglabas ng mga bata sa school, isasabay na ni Joyce doon sa sinusundo niyang mga maliliit na bata. Isasabay na niya ngayon yung magkuya papunta sa daycare. So ako, kahit mahuli ako ng sundo, okay lang, doon ko susunduin sa daycare. Hindi ko na susunduin yung dalawang bata sa school. Bagkos doon na sa daycare nila Joyce, doon ko na sila susunduin. Yun lang naman ang ating kwentuhan. Ako ay nandito sa lunchroom namin. Solong-solo ko dito. Ito yung mga lamesa namin, may mga mantil pa. Kasi yung Easter. Kahapon kasi, nagpa-pizza ang company. So, nagkainan dito kahapon. Usually kapag may mga holidays, may mga sineselebrate yun. Nagpapakain sila, ganyan.
Pizza lang naman. Ayun. So, bibihis na muna ako at hindi ko pa natetext si Joyce. Ang alam niya is uuwi ako ng 3 AM. Eh, inabot na ako dito ng 6 AM na. Isang oras na rin lang eh, no? Hindi pa ako nagpaabot ng 7 AM. Nakikita ko sa Facebook na yung mga FB friends ko sa taga-ibang probinsya dito sa Canada ay parang spring na talaga sa kanila, no? Parang sumisibol na yung mga halaman. Tapos bumubulaklak na maganda yung mga puno nila. Dito sa Alberta iba, oh. Pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Dito sa Alberta, winter pa rin. Nag-i-snow pa rin. Tingnan niyo yung sasakyan. Ayun ang kotse ko. Ayun, nabalot na. Bihira talaga dito sa Alberta, oh. Parang wala na yatang spring dito eh. Pagkatapos yata dito ng winter, summer na. Wala nang spring. Sobrang busy pa rin talaga ng warehouse namin yan, guys. Talagang hindi namin maubos-ubos ang trabaho. Kumbaga yung mga truck na yan, kahapon pa naghihintay dapat na ma-load yung mga kukuhanin nila. Hanggang ngayon nandito pa. Kasi talagang kulang kami. Yung tao, yung manpower kulang talaga. Eh lalo na kung hindi kami nag-overtime. Ilang trailer yung niload ko kagabi, na niload namin ng mga kasama ko, na ilo-load na, saka pa lang namin pinipik. Same time, pick and load. Kumbaga, nag-aantay na yung driver. Sobrang dami talaga ng dumadating inbound, tapos outbound ang dami rin. Lead na lahat, delayed. Yan nangyayari. Kalimitan nga pumupunta sa office yung mga driver doon sa shipping receiving. Nagagalit na nga kasi ang tagal nga nang pinaghihintay nila rito. O ba dito sa sa company namin, nahihirapan silang humanap ng operator kasi ang gusto nilang operator, ang gusto nilang i-hire yung mga may experience na. Syempre yung mga may experience na, yung mga experiensyado na, syempre sila na namimili ng sila na siguro yung namimili ng kumpanyang gusto nilang puntahan. Kaya hindi masyado nakakakuha yung company namin ng tao. Ngayon, ang last resort nila, kumukuha sila sa mga temp agency ng mga temp operators, o yung mga forklift operators na marunong na talaga. Sayang kasi kung ikaw ay marunong na talagang mag-operate at may experience ka na dito sa temp agency, mababa lang ang bigay sa'yo. Hindi kagaya kung ikaw ay mag-apply sa direct sa company at matanggap ka, malaki kagad ang magiging starting mo. Dito ang temp agency, ang laki ng cut ng kinukuha ng agency. Kaya kumbaga ang laki rin ng ibinabayad ng company sa agency, pero yung ibabayad ng agency sa'yo sa trabaho mo, maliit. Ganon ang kalakaran dito. Ewan ko ba rin kung bakit, halimbawa ikaw may experience, bakit mag-a-apply ka pa sa sa temp agency? Pwede ka namang ikutin mo lahat. Napakadaming warehouse dito. Kapag ka sa warehouse ka nagpunta, na direct hire ka, may benefits ka. Sa agency wala. Walang benefits. Pero kung talagang mga kagaya ko noon, nagsimula ako na wala naman akong alam, magte-temp agency ka talaga. Ang pasok ko naman noon sa temp agency ay laborer lang, taga-buhat. Ngayon, kung ikaw naman nga, sabi ko nga walang imposible dito. Kung ikaw naman ay, kahit ikaw ay taga-buhat at talagang nakakatulong ka sa kumpanya, talagang nakikita ng kumpanya yung dedikasyon mo sa trabaho, ma-absorb ka naman Yun kung marunong kang mag-antay at meron kang tiyaga. Kasi kung ang pairali mo is inip, ang tagal-tagal naman akong i-absorb, parang wala naman yatang pag-asa. Kung gano'n ang pairalin mo, di walang mangyayari. Magpapalipat-lipat ka lang ng trabaho, same agency, hindi ka ma-absorb. Pero kung tatanggapin mo ng buo sa loob mo na yan muna ang trabaho mo, pagtsatsagaan ko na muna to, gagalingan ko, di ba? Kung yun ang mindset mo, walang imposible, pwede kang ma-hire. Kasi kagaya ngayon, yung mga agency na, di ba, nitong nakaraan, nag-hire ng madami yung kumpanya namin. Nag-post sila sa Indeed. Ang dami nag-apply. Ilan lang naman yung natanggap na galing sa labas. Pero yung mga temp operators na nandito na sa loob, pasok. Regular sila kaagad. Hinire kaagad sila ng company. Kasi marunong na sila
Alam na nila yung sistema dito eh. Yon ang sinasabi ko na kumbaga, 'di ba? Galingan mo na. Kung gusto mong ma-hire ka, galingan mo na. Magpasiklab ka na. Para magkaroon ka ng tsansa. Kahit pa sabihin hindi 100% na walang assurance na ma-absorb ka, galingan mo na rin. Dahil baka sakaling ang malay mo na makuha ka. Diba? May bago kaming kasama ngayon dito na dati na nang nagtatrabaho dito under agency sa pang-umaga, pero ngayon ay kasama na namin, regular na siya sa panggabi kasi binigyan siya ng option. Kumbaga binigyan siya ng choice ng kumpanya namin. Di syempre, aayaw ka pa ba doon, 'di ba? Ire-regular ka na nga. Ayun, uwi muna ako at dito, anong oras na? Alas 6:17 na rin bago ako makauwi sa bahay nasa mga 6:40 na siguro o 6:35. Sige guys, uwi na muna ako. Hanggang dito na lang muna. See you on the next vlog. Bye bye.